bakit po kailangan po Ba't po pinapuntahan ng mga estudyante? Yung church. Okay. Opo. Yung question kanina. Okay. Well, naniniwala kasi ang mga especially ang mga oldies natin, ang ating mga teachers, so sino man namumuno sa atin, Opo. that the Gen Beta or the Gen Alpha, bagay ng generation Opo. ay nakakalimutan na. Ay, tama nga po eh. Kasi bakit? Dahil sa Gadgets. So, pinapaalala lang na tayo ay mga Kristiyano pa rin. You are Catholics? Yes, Catholic? Well, even naman na Christian ay sumasampalataya pa rin, di ba? Opo. Yun yung isang sa simpleng tanong na yun, yun ang simpleng sagot. Isa pa. Okay? Kung bakit? Pinapaalala at pinapakilala ulit sa inyo. Sila po nga po. Sige pa, thank you po. Mamaya na. Dito sila pala po? So, yung Siya ano? Lapu-lapu ay sorry. Gano'n katagal yung electric na nakatungo niya? Tarong natin sa tour guide. Ay, sir. Sir. May tanong po yung ano. Yes. Ano po yung historical relevancy nito? Dahil si General Emilio Aguinaldo, dito niya inilipat yung kanyang gobyerno. Okay. Ngayon ko rin nalaman. The first governor, yung unang gobyerno dahil nga nakatatag siya sa Kawit, from Kawit Cavite or Cavite El Viejo. Before siya tinag na Kawit Cavite, yan yung tinatawag na Cavite El Viejo. So, from the government in Kawit, minub niya yan dito sa Malolos. Okay. Lain ang nilipat niyo po. Dito niya minub. Kasi, kaya doon sa nagbandila ng Pilipinas, yung araw, mayroong 8 sinag. Lahat yan ay pinaglipatan ng kanyang pamamahala. Yung sinag, di ba, Bulacan, Tarlac, Cavite din. Cavite. Nakatama ko. Ando doon yun. Yung 8 sinag ng araw sa Pilipinas. Ngayon ko lang po nalaman meaning nun. Yun yung that is yung ang bandila natin ay sino ba ang gumawa? Ang gumawa niyan ay yung asawa ni Emilio Aguinaldo. Okay, now. Ay, edi, kailan ba si Emilio Aguinaldo? He was in the presidency 1899 to 1901. Eh di bago po yun, walang star yun, yung Philippine flag? Hindi, meron na rin. Pero yung walo, wala? Hindi, wala pa. Ano pa lang. Yung, meron na siya pero hindi pa siya nabibigyan ng meaning. Time travel ako, Bert. Okay. Araw pa lang. Bert, nag-time travel ako. Marami na ako natutunan. Bert, nag-time travel ako. Nag-time travel ako. Di ba kayo nakakita kayo ng mga flag, di ba? Opo. So, ang flag natin, sige move kayo rito. Ay, wait. So, ang flag natin kasi, Bert, wala kayo dito nakakita. ay, ano yung tsura? Blue, red, white, yellow. Pero kailangan nasa right side yung blue and red. Opo. Diba? Nasa dito yung white. Pero minsan, makakakita kayo ng matawag na nakabaliktad. Hindi nakabaliktad dahil yung asin. Yung kulay po, yung kulay. Nag-ano kayo ng war. Opo. Pagka ganun kasi war na yun eh. Oh. Pero pagka yung nakaganyan, yung white natin ay napunta dito sa kabila. Nakakakita kayo ng ganun, di ba? Sa inyo kaya madalas makita yan. Halimbawa, ito yung bandila natin. Ito yung normal. White, araw, tatlong Isa po nakakita ng white dito. Tapos, ito yung blue, ito yung red, di ba? Opo. Pero meron kayong makikitang flag na nakabaliktad. Ibig sabihin po dito, Hindi. Hindi. Yung may war, kapag red yung nasa taas. Ang ibig sabihin, ginanyan mo lang. Naging white, tapos nandito yung blue, nandito yung... Ano pong meaning nun? Actually, makikita nyo lang yan sa mga sundalo. Ay, di pag nasa army ka po, may ganun ka. Ganon ang bandila ng Pilipinas na nakapatch sa'yo. Hindi yung normal na bandila. Ngayon, kung bakit ganon? Bakit ganun? It means that you are attacking. Okay. Kapag, ibig sabihin, charge. Sugod. Opo. Bakit? Ganyan nakaganon kasi pagka hawak mo yung bandila at sumusugod ka, bumabaliktad yung... Okay? Okay, gets ko na. Bumabaliktad yung flag, di ba? So, ayun pa yung meaning nun? Okay, yun. Yun yung ano na. Thank you po.
May natutunan. Oh, legit, wala akong natutunan. Ika lang pala. Kapag baliktad, ibig sabihin, Maling kita, dito na tayo.